It smells like hell, but tastes like heaven. Ang hari ng lahat ng prutas, durian. Masarap kung kakayanin ang makabaliktad sikmura nitong amoy. Ang monster delisyosa ng Amerika. Habang nahihinog, amoy na bubulok na keso. Ang prutas naman na ginkgo sa bansang Korea, parang umaalingasaw na dumi ng hayop. Bagamat mababaho ang mga prutas na ito, masasarap naman daw. At kung pabahuan at pasarapan din lang na prutas ang labanan, may pambato tayo dyan. Ano pong amoy? No. Medyo sa ilong. Manta! Nagahalong berde at kape ang kulay. Nababalot sa matitigas na tinik. Hindi pa man binubuksan. Mabaho na. Turian ang tawag dito sa Thailand. Sao Rieng para sa mga Vietnamese. Durian sa ating mga Pilipino. Davao City ang durian capital of the Philippines. Sa airport pa lang, sasalubong na ang amoy at malaking replika nito. Sa kalye at sa mga palengke, walang kawala sa amoy nito. Ang 14 na ektaryang tanimang ito sa Kalinan sa Davao City, may halos 2,000 puno ng durian. At ngayong peak season nito, daan-daang durian ang napipitas araw-araw. May ilang uri ng durian dito. Ang tiani, korteng bituin ang ibabaw. Hiwa-hiwalay ang hati ng Schwarzkopf. Bilog na bilog naman ang aransilyo. At ang sinasabing pinakamatamis sa lahat, ang puyat na pahaba ang hugis at may kalakihan. Bagamat matigas ang balat ng durian, madali raw itong malamog kapag nahulog sa lupa. Kaya kailangang akyatin sa puno para maingat na maibaba gamit ang PC o hindi kaya tsinelas na pansalo. Yun ang medyo risky na pero mas mabilis. So, ginagamitan lang ng slipper yung chinilas pang salo. May teknik para mas mapabilis ang pagbalat ng durian. Pag i-ganon mo yan, magka-crack na yung iba. Yan ang susundin na kranahan. At para naman mawala ang mabahong amoy nito sa kamay, may magic. Kailangan lagyan ng tubig ang mismong shell ng durian at dun hugasan ang iyong kamay. Mas mahigpit kami sa quality. Sa amin, quality starts with magandang nutrition ng puno. So, pag magandang nutrition ng puno, talagang bibigyan ka na maganda ring mga bunga. Matamis po siya. Itong klaseng variety po ito, wala pong halong pait. Malayema, parang may gatas. Tapos matamis. Ayon sa alamat, nagmula raw ang durian sa salitang dulyan na ang ibig sabihin, tinik. Isang dato raw ang isinumpa nung umibig at nagkaanak sa isang dilag na hindi niya kauri at katribo. Ang asawa niyang si Kadidi namatay sa panganganak. Lumaking pinangingilaga ng mga tao ang anak nilang si Dulyan. Isang araw, naligaw siya sa kakahuyan at nalubog sa kumunoy. Wala raw tumulong sa kanya, kaya namatay. Hanggang may punong tumubo kung saan siya nilamon ng kumunoy. Mabaho raw ang puno at ang bunga may matinik na balat. Tanging ang dato lang daw ang nagtangkang lumapit sa puno at kumain ng prutas nito. Tinawag niya itong dulyan bilang pag-alala sa kanyang yumaong anak hanggang ang dulyan naging durian. Sa paglipas ng panahon, ang mga mansaka ng Compostela Valley at Davao del Norte ay durian na ang tawag sa durian dahil nga sa mga mananakop na Hapon na hindi kayang bigkasin ang durian.
Ang lagi nilang sinasabi ay durian. Dito sa Tagum City, taunang ginaganap ang Durian Festival. Inaabangan din ang pasarapan ng mga putahing sinangkapan nito. At ang matitinik na lutuing nanalo nung nakaraang taon mula sa mga culinary students na sina GP, Jo Marie, Devon at Teresa. Ang pambato ng mga lalaki, baked bangus with durian sauce. Una munang inihanda ang magiging sarsa ng bangus. Tinunaw ang mantikilya sa kawali, nilagyan ng harina, at saka inihalo ang i-blender na durian. Nilagyan ng mga pampalasa, itinabi. Sunod na hiniwa ang bangus, pinalamanan ng mushroom, bell pepper, spring onions. Inirolyo at saka inilagay sa wax paper at nilagyan ng durian sauce. Sinelyuhan ng papel gamit ang butter. Ipinasok sa oven. Makalipas ang ilang minuto, handa na ang baked bangus with durian sauce. Yung lasa din ng bangus, parang nakakontribute din sa flavor ng durian. So, nag-enhance siya talaga. Masarap. Medyo mahirap siya kasi pag yung bangus kasi, pag naisip natin yung bangus, medyo yung amoy niya at saka yung lasa parang hindi siguro babagay. Pero nung tinry namin, nagulat kami kasi nag-blend naman siya. Hindi naman nagpahuli ang mga babae sa kanilang durian chicken cordon bleu. Una munang tinimplahan ang manok ng asin, paminta, keso, itlog, at saka inirolyo. Pinagulong sa harina, inilublob sa itlog, at binudburan ng breadcrumbs bago iprinito. Nung handa na ang manok, sabay-sabay na pinakuluan ng gatas, durian, all-purpose cream, at mga pampalasa. At para raw sumarap pa ito, ang kapartner ng chicken, durian pasta. Parang carbonara, pero may lasang durian. Yung iba ayaw nila ng durian kasi nga mabaho, tapos iuulamin pa, parang hindi nila kaya lang curious rin kami kung ano kaya ang magiging lasa sa ulam kung may halong durian. Mainit na prutas ang durian, mainit sa ating katawan, kaya't hinay-hinay lang sa pagkain ito. Ang durian is high in carbohydrates, lagayan, high in calories. Mataas siya ng calories, kaya nga parang kunti lang na pagkain mo mainit na sa katawan mo. Ang mga tinamaan ng dengue sa Southern Philippine Medical Center sa Davao City, kumakain daw ng durian para gumanda ang kanilang pakiramdam. Wala talagang study o pag-aaral na nagsasabi ang durian will increase the platelet of the patients. Nagkataon lang siguro, but we always discourage them, no? Pero hindi naman namin binabawal nila, nagdadala talaga siya kung hindi talaga ma-avoid. Pero we always tell them na wala talagang bisa ang durian in the management of dengue. Sa pasarapan, hindi lang yung mga mababango at kaaya-aya ang amoy na pagkain ang may laban. Pati rin ang mga mabaho at umaalingasaw. Para mapatunayan, kailangang patibayin lang ang sikmura. Takpan ang ilong kung kinakailangan para matuklasan ang nakatagong sarap.